sa ating lahat. Sabi po sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans that I have made for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Bawat salita po ng Panginoon sa kanyang Biblia ay totoo, buhay at may kapangyarihan sa buhay natin para tayo ay baguhin araw-araw, para tayo ay mas lalong lumalim sa pagkakilala sa Kanya. So, sabi po dito, yung mga pangako po niya, lagi po natin yung panghawakan. Kasi pwedeng ang tao mag-fail sa atin, pero the Lord is faithful, true, and just to us. Kumbaga, hindi po niya tayo iiwan, hindi niya po tayo pababayaan, at never po siya na mag-waver sa mga salita niya. Kaya, let's all bow our heads and let us all pray. Ihanda po natin yung puso natin sa umagang ito, sa araw na ito, na talagang magpakumbaba po tayo sa ating Diyos. Dahil ang ating Diyos ay mabuti, ang ating Diyos ay makapangyarihan, ang ating Diyos ay dakila sa ating mga buhay. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Lord, marami pong salamat, Lord God, sa araw na ito. Patuloy na nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa iyong harapan. Dahil ikaw lang ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na aming sinasamba. Lord, totoo ang mga pangako mo sa aming mga buhay. Totoo ang mga salita mo, Panginoon. Totoo, Panginoon. At nagbumapaw ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, ang katagumpayan mo, Panginoon, ang aming dinideklara, Panginoon. Patuloy namin pangahawakan ang mga salita mo, Lord God, sa lahat ng sitwasyon ng buhay namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, amen, amen, amen.
continually worship you, Panginoon. Patuloy na umaawit kami at sumasamba, Panginoon, sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo. Salamat sa katapatan mo, Panginoon. Salamat sa walang hanggang awa mo, Panginoon, sa amin. Sa lahat ng oras, Panginoon, nariyan ka. Hindi mo po kami iniwan, hindi mo po kami pinabayaan. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Jesus.
Okay, good day po sa ating lahat. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong linggo na kaloob niya sa atin. And I pray na yung nagdaan natin linggo ay talagang nandito pa rin tayo sa online service at sa mga nangyayari sa paligid natin, sa panahon natin. Dalangin ko na patuloy ang kabutihan, ang kalakasan, na kaloob ng Panginoon para sa atin. At dalangin ko na ang kanyang mga salita ay patuloy na nagiging pagpapala sa atin upang tayo ay makapagpatuloy sa pagkilala at paglilingkod sa atin, Panginoon. At ngayon po, pagsalusaluhan natin minsan pa ang salita ng Panginoon na kaloob niya po sa atin. Okay, magsisimula po ako. Ang magiging topic ko po ay nagmula dun po sa prayer assembly last Saturday po, last Saturday. Okay, kasi po talagang ibang klase po yung nangyari nung prayer assembly. Ako po personally makakapag-testify sa inyo na ramdam ko ang pagkilos ng Panginoon, naranasan talagang yung kanyang salita ay naging kalakasan ko, patuloy na i-encourage. And brothers and sisters, I encourage you na kahit online, mag-join po kayo sa ating prayer assembly, sa ating mga prayer meetings. Bakit? Kasi po, alam natin na sa lahat ng gawain na nangyayari sa ating iglesia, patuloy na nararanasan natin ang pagkilos ng Panginoon. At yung kanyang mga salita na binigay sa atin ng prayer assembly, talagang very powerful po. At halos po ay lahat ng ito ay patungkol sa pangako niya. Sa akin po, personally, ang dating nito sa akin, kinuha ko lahat ng word, tapos pinost ko po doon sa FB ko. Tingnan niyo po, pakinggan niyo ito yung mga salita ng Panginoon. Naka-note po ito, kaya babasahin ko po. Okay. Number 1, ang sabi po ng Panginoon, don't forget His promises. Hold on to God's word, for He is faithful. Hold on. Tapos, ang sabi ng Panginoon, damhin mo ang kamay ko, hawak-hawak kita, at kailanman hindi kita bibitawan. So, ito po, merong instruction. Huwag kang matakot sumunod sa binibigay na direksyon sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito ha. Huwag kang matakot sumunod sa binibigay na direksyon sa iyo ng Diyos. At muli, inulit niya, hold on to His promises. Tapos pangalawa po, ito, galing po sa Joshua chapter 23 verse 8 to 16, inulit na naman yung word. Hold tight to God. Hold on na naman. Hold tight to God, your God. Because God is your God, because God is God and your God, and He fights for you just as He promised you. Now vigilantly guard your souls, love God, your God, because if you wander off, there will be nothing but trouble to you. Oh, hallelujah. Know this with all your heart, with everything in you, that not one detail has failed of all the good things that God, your God, promised you. So, napakaliwanag po ng instruction ng Panginoon. Tapos, Psalms chapter 46, do the mountains quake and tremble, be still and know that He is God. So, iisa lang po yung sinasabi ng Panginoon sa iba't ibang tao, iba't ibang kapatiran. Okay, isa lang sinasabi ng Panginoon. At alam niyo po, nung Sabado na yun, ang devotion po natin sa 365 natin, yung ating Bible reading guide, ay eksakto Hebrews chapter 10. Alam niyo po, dun sa Hebrews chapter 10, dun sa verse 23, ang sabi, kumapit lang tayo sa pag-asa na sinasabi nating atin kasi makakaasa tayo na tutuparin ng Diyos ang pangako niya. Hold on tightly without wavering. Let us hold fast to the profession of our faith without wavering. So, ang salita ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng encouragement at instruction na patuloy tayong humawak sa Kanya. Ano man na nangyayari sa panahon natin, let us hold on. Okay? Then, sa akin po, kung i-meditate natin maigi yung salita ng Panginoon na binigay niya sa atin, at kung yung title ay bakit naging promise, tapos process, ang bigay po sa akin ni Lord, this is a ratio. Okay, ratio
quantitative relation or relative value, proportion, at correlation. Correlation means mutual relationship or connection between two or more things. Bakit ko po nasabi to? Kasi po, ganito po siya, ratio. Ito ang pangako, pero merong process, may hinihingi siya. Okay? Basahin ko po uli sa inyo yung sa Joshua chapter 23. Pakinggan niyo po Hold tight to God, your God. Because God is God, your God means personally. Okay? He fights for you just as He promised you. Now, vigilantly guard your souls, love God, your God. Vigilantly guard your souls. So, ito yung pangako, pero meron kang gagawin para maingatan yung pangako na yun. Nangako ang Panginoon, ipaglalaban ka niya. Pero ang sabi na Lord, vigilantly guard your souls. Okay. Vigilantly, keeping careful watch for possible danger or difficulties. Kaya nga sabi niya, vigilantly guard your souls, love God, your God, not their God. Okay? It means you, personally you, your God, our God, my God. Okay? Kaya nga sabi, be still and know that He is God. Because if you wander off, there will be nothing but trouble to you. Yes, kailangan natin ng motivation. Yes, kailangan natin ng encouragement. Nandiyan ang salita ng Panginoon. Sa marami nangyayari sa atin, marami tayong kapatiran, iba't ibang church. Nababalitaan natin, wala nang connection sa church, yung ibang church nagsarado. Ang dami nangyayari sa panahon natin ngayon. Pero nandun yung pangako ng Panginoon. Everything that He has promised, not one detail has failed. Not one detail. Pero, yun na nga, nandyan ang pangako, walang nagpe-fail sa promise ni Lord, pero sinasabi sa atin ng Panginoon, vigilantly guard your soul. So, yun yung ratio na sinabi ko kanina. Ito po ang promise, pero merong process. So, correlation po talaga siya. Pinapakita dito na, oo, nandiyan ang salita ng Panginoon, pero hindi magiging effective. Hindi mo mapangahawakan ang promise ni Lord. Ano sabi doon? Vigilantly, babantayan mo ang iyong kaluluwa. Your souls po sinabi. Souls, mind, will, and emotion. So, ingat. Nandiyan ang pangako, hindi nagkukulang ang Lord, pero ingatan natin ang sarili natin. Vigilantly guarding our soul. Okay? So yan po yung sa prayer assembly at salamat po sa Panginoon sapagkat talagang patuloy na pinapatunayan niya, mapanghahawakan natin ang kanyang salita at kung tayo tatayo at mananangan sa Panginoon, lahat ng pangako niya sa kanya, katulad ng sinabi niya, wala kahit sa magpe-fail sa kanyang word. Amen. Okay, sige po, tayo po yung manalangin. Our Father God in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Panginoon, anuman ang nangyayari sa mundong ito, Panginoon, wala kami bang dinadalangin kundi mangyari ang iyong kalooban. Your thoughts are higher than our thoughts. Your ways are higher than our ways, Panginoon. Dalangin namin, makita namin, anuman pangit man na nangyayari sa paligid namin, sa panahon namin ito, Panginoon, Lord, dalangin ko, makita ka namin at maghari ang iyong kalooban sapagkat kulang ang aming kaisipan para sagutin o ano pa ang nangyayari dito sa panahon namin, Panginoon. And Father, I pray, hayaan niyo pong gabayan niyo kami ng iyong mga salita sapagkat ang salita mo'y aming kalakasan, ang salita mo'y aming karunungan, Panginoon. Kaya dalangin ko po, Panginoon, ang patnubay niyo po sa amin. Pagpalain niyo po kami sa araw na ito, sa pakikinig namin sa iyo, sa pananambahan po namin sa iyo, Lord God, sapagkat alam namin, Panginoon, kung ano ang salita mo, yun ikaw, at kung ano ka, Panginoon, ay pinapahayag mo sa iyong mga salita. Thank you, Father God. Once more,
tinitiwala po namin sa iyo ang panambahan namin ito. Dumadalangin at nagpapakumbaba sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Church, hold on to God's promises. The faith we profess and affirm, the promises we hope for, the hope we profess comes from the mouth of God through His Word. Okay? If we want our worries and fear to turn to God, kailangan tayo manangaan sa salita ng Diyos. Napakaganda niya po nung last Sunday na itinuro sa atin ng Panginoon. Sabi nga dun sa Hebrews 10:23, kumapit lang tayo sa pag-asa na sinasabi natin sa atin. At saan nakakapit yung pag-asa na yun? Siyempre, nakakapit po yun sa salita ng Diyos. Yun po yung matibay nating pinanghahawakan. Ang salita, ang pangako ng Panginoon sa atin. At paulit-ulit sinasabi sa atin ni Lord, hold tight to God, hold tight to His Word, His promises. Why? Because His Word is His law. And His law are based on His principles. Okay? God's law is established through His principles. Kahit ang Diyos, hindi siya gumagalaw o may ginagawang bagay labag o wala sa kanyang salita. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay nakabase sa kanyang mga prinsipyo. At kung may pangako, eto tanong, paano natin makakapitan ito ng maigi? At ito po yung proseso na pag-aaralan natin. Okay, tingnan niyo po ito ha, may papakita ko sa inyo. Last Sundays, diniscuss natin yung about the kingdom of God. Balikan po natin minsan pa yung Hebrews 12. Okay, sabi po dyan, Hebrews 12:25-28, see to it that you do not refuse him who speaks. If they did not escape when they refuse him who warned them on earth, how much less will we if we turn away from him who warns us from heaven? At this time his voice shook the earth, but now He has promised. Once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. The words once more indicate the removing of what can be shaken, that is, created things, so that what cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and worship God acceptably with reverence and awe. Okay, nandyan po yung promise at nandyan rin po yung process. Ano yun? What is the promise? We receive a kingdom that cannot be shaken. Tayo yun. Nandoon tayo. Okay, tayo ang mga anak ng Diyos. Tayo ay napapabilang sa kaharian ng Panginoon. At pinangakuan niya tayo ng isang kaharian na kailanman hindi matitinag. So, merong promise. Ano yung process? Sabi po dyan, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Ang pangako nandito, ito ang gawin mo. Okay, paano yun? Let us worship God acceptably with reverence and awe. Sabi po sa Romans 12, verse 1-2, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way we worship Him. Verse 2, don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Okay, changing the way you think, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. O tingnan po natin ha, sabi po sa Hebrews kanina, tumanggap tayo ng isang kaharian na hindi matitinag, hindi masishaken, yun yung pangako eh. At ang process sabi niya, be thankful and worship God with reverence and awe. Ngayon, itong Romans 12, pinapakita rito, what is worship? Okay. Most nang naririnig kong preaching, pagdating sa Romans chapter 12, 1 and 2, lalong-lalo na especially verse 2,
ang laging pinag-uusapan doon, siyempre, renewing of mind. So, tatakbo po yung topic sa renewing of mind. Pero mga kapatid, if you meditate more, may makikita kang ibang angle dito, yung context. Anong context, Pastor? Mga kapatid, yung verse 1 and 2, hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Magkasama po siya. Ganito po yun. Therefore, brothers, I urge you, in view of God's mercy, offer your life to God as a living sacrifice, holy and acceptable unto Him. This is your spiritual act of worship. 2, do not conform any longer to the pattern of this world, o do sa NL, sa New Living Translation, do not copy the behavior and customs of this world. Tanong, worship, tapos napunta sa renewing of mind. Pag binasa mo siya ng magkahiwalay, ganun ang lalabasan niya. Pero pag binasa mo siya ng ganito, I urge you, brothers and sisters, offer your life as a living sacrifice unto God. This is your reasonable act of worship. Do not copy the behavior of this world. Do not copy their behavior. Do not copy how they worship God. Mag-iba na kayo ng kaispan. Huwag niyong gayahin yung pagsamba ng sanlibutan. Paano ba sumasamba ang sanlibutan? Number 1, they worship God if only they have need. Ayoko pong manghusga, pero galing ako dyan. Sumasamba ang tao, sumasamba ang mundo. Pag may kailangan siya, pag kailangan niya ang Diyos, sasamba siya. Pero pag hindi niya kailangan ng Diyos, hindi siya sasamba. Kaya sabi, huwag mong kopyahin yung behavior nila. Pangalawa, they do not know kung sino ang sinasamba nila. Meron pa naman ako dati nabasang book. Mag-ingat ka sa pinagdadasalan mo. Kahit demonyo yan, sumasagot yan. Tayong mga Kristiyano, kilala mo ba ang sinasamba mo? Pangatlo, they worship God and continue to live in willful sin. Hindi ka pwedeng sumasamba sa Diyos tapos nagpapatuloy ka sa kasalanan. Mga kapatid, tandaan niyo po ito ha. Ang Panginoon, tinatanggap tayo kahit sino man tayo. Walang nire-reject si Lord. Ano man ang pinanggalingan natin, sabihin mo na yung pinakamasamang historya ng buhay ng tao, ang Panginoon, tatanggapin ka kahit sino ka. Pero, kapag tinanggap ka na niya, hindi ka pwedeng, He accept us the way we are, pero hindi ka pwedeng mamuhay ng the way you are. Kaya nga magkakaroon ng pagbabago eh. Okay. Why? 1 Corinthians 6:17, because in worship, the worshiper and the Lord becomes one. Basahin niyo po yun sa 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Ang mananamba at ang Diyos ay nagiging isa. Okay, tapos pag binasa niyo po yung previous verse noon, 13 yata, verse 13 hanggang 16, makikita mo dun. Ang topic niyan tinukoy ni Apostle Paul is about sexual intimacy. Tapos pagdating sa worship, when you worship God, yung worshiper, kaya hindi pwedeng manatili ka the way you are. So, yun po yung sinasabi nandun yung pangako, pero, hey, merong pinapagawa sa si Lord. Okay? Nakatanggap tayo ng kahariang hindi natitinag, but be thankful and worship God with reverence and awe. And this is the worship. Huwag kang umayon sa takbo kung paano sumasamba ang sanlibutan sa Diyos. Hindi. Mag-iba ka ng kaisipan. That's yun yung process. Ano po yung promise? Ito po maganda. As Christians, we worship in faith. Okay, we worship God in faith, and we worship God according to His principles, according to the Word of God. Okay, so nandun po yung proseso, ano po yung pangako na meron ito? Then, you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, at
Wow. Perfect. Perfect. So, kung uunawain mong salita ng Diyos, kapatid, ano sabi dun sa prayer assembly? Huwag kang matakot lumakad sa direksyong itinuturo sa iyo ng Diyos. Kapag ginagawa mo itong gusto niya, you will know what is good, pleasing, and perfect. Pwede tayong hindi magkamali sa pagsunod natin sa ating Diyos. Hallelujah! Wow, hallelujah! Okay, so, promise process, okay. Paano natin fully ma-experience yung pangako ng Diyos? So, pag-aralan natin yung process to fully experience God's promises. Number 1, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Makikita po niyo yan sa Matthew 6:33a. Matthew 6:33a. So, yun lang po ginamit ko. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Okay. Ano po natin to ha? Lagyan ko po siya ng subpoint. Ano yung subpoint? Seek A, B first, kingdom of God C, righteousness D. Okay. Seek. Letter A, seek. Our first instruction from Jesus is to seek. Seek first His kingdoms. This means to pursue, study, explore, understand, learn, and consider. Seeking means, he must have a desire to know and possess a passion for the object of their search. Kaya nga ang seeking, ano daw yun? To pursue, study, explore, understand, learn, consider. To seek means to give diligent dedication to and preoccupy oneself with that which one is seeking. The kingdom must be pursued, studied, understood, and learned. Seek. Hindi ito katulad ng seek na minsan ginagawa natin pag inuutusan tayo ng mga magulang natin. Hanapin mo nga yung tumayo. Sabi niya, hindi ko po makita Tumayo pa lang yon pero hindi niya na kaagad makita. Ang instruction ni Lord Jesus, seek first, seek. Okay? The kingdom must be pursued, studied, understood, and learned. It must be placed above everything else and should have no competition. It must be our highest priority. Seek. Okay. Church, one of the greatest enemy ng tao, lalong-lalo na mga Kristiyano, is ignorance. Okay? Ignorance kills. Sabi nga sa legal term, ignorance of the law is not an excuse. Tingnan niyo po itong senaryo o mga magulang. If you don't know God's law and you are ignorant of it, and you will teach your children of what you know, tanong, what they will become? Mga kapatid, kung gusto mo mapanghawakan ng pangako ng Panginoon, dapat alam natin ang pangako ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, seeking is to pursue, study, explore, understand, learn, and consider. The seekers must have a desire to know, possess a passion for the object of their search, and the kingdom of God must be pursued, studied, understood, and learned. Hallelujah. Okay. Hosea chapter 4, verse 6. My people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Because you have ignored
the law of God, I also will ignore your children. Kristiyano ka? Hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos? Church, God's laws protects us. God's laws protects us. Paano sila napahamak ang mga Israelita? They rejected knowledge. They rejected God's word. Okay. Seek. Pangalawa, purse. Purse, rediscovering the priority. Church, listen. The greatest secret to living effectively is understanding the principle and power of priorities. Life on earth holds no greater challenge than the complicating daily demand of choosing among competing alternatives for our limited time. Okay? Our life is the sum total of all the decisions we make every day. And those decisions are determined by our priorities. Seek first. First, rediscovering the priority. How we use our time every day eventually defines our lives. Life was designed to be simple, not complicated. And the key to simplifying life is prioritization. Identifying the correct and right priority of life is the key to a successful and fulfilled life. Okay. Sabi po dyan, priority is defined as, number 1, the principal thing, putting first things first, establishing the most important thing, primary focus, placing in order of importance, placing highest value and worth upon, first among all others. Seek ye first the kingdom of God. Ang dami nating excuses sa buhay. Hindi tayo makapag-devotion na maayos kasi ganito, kasi ganito, kasi ganito. Pero kapatid, sabi ni Lord, this is placing in order of importance, placing highest value and worth upon, seeking God, His kingdom first, His righteousness. Bakit? All these things shall be added unto you. Mga kapatid, may mga pagkakataon napaka-busy kong tao rin. Hallelujah. Hindi man ako makapagsulat ng devotion dahil sa pagmamadali. Pero mga kapatid, hindi ko winawaglit sa buhay ko ang hindi magsimula sa pagsamba, sa panalangin, at sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pwede ko naman siya isulat sa gabi, pero hindi pwedeng, hindi dun mag-umpisa. Seek first His kingdom. Buhay mo na ito. Ito yung commandments ni Lord. Listen, if our priorities determine the quality of life and dictate all of our actions and behavior, then, ano po sabi dyan? It is essential that we understand and identify our priorities. Then it is essential that we understand and identify our priorities. Naalala niyo po ba yung ating encounter? The greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose. The greatest tragedy in life is not death, but life with wrong priorities. Hallelujah.
Okay. Letter C, the kingdom of God. Kaya lang, napag-aralan na po natin to. Medyo mahabang pag-aaral natin sa kingdom of God. Though marami pa, mag-skip tayo ron. And letter D, His righteousness. Righteousness is not yung mabait ka. Kailan ko lang po din ito na unawaan maigi. Hindi po ito yung righteousness kasi mabait ka, wala kang... O yun, basta ganoon. Righteousness means adhering to moral principles or adhering to God's principles. Adhere means to be attached, joined, or united. Knowledge, understanding, and wisdom, kailangan mo ng knowledge, kailangan mo ng learning. Bakit? Kasi doon ka magkakaroon ng kaunawaan, understanding. Pag meron kang understanding, magkakaroon ka ng wisdom. Wisdom is the applied knowledge. Maisasaka buhay mo. Yung naiintindihan. And then, ang sabi po dyan, but applying is not the end. Applying is not the end. It must be attached. It must become our lifestyle. Example, tingnan po natin to ha. Okay, nakinig ng mentoring, nakinig ng Campus Revolution, tapos ng National Conference, fired up talaga, tatlong araw na talagang nandun ang salita ng Diyos, so fired up. Tapos, pagdating ng ilang linggo lang, wala na naman. Balik na naman sa dati. Alam niyo kung bakit? Kasi, yung applying natin, ina-apply natin pag naririnig natin. Pero pagkatapos nun, hindi natin itinutuloy. So, hindi dapat nag-e-end sa application. Dapat nagiging lifestyle natin to. Dapat nagiging kultura natin to. Bakit sa iba parang parusa ang Great Commission? Win souls, make disciples. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito mabuti. You cannot do the Great Commission, winning souls and making disciples, if it will not become your lifestyle. Dapat lifestyle natin yan. Dapat kultura mo yan. Ang salita ng Diyos dapat maging lifestyle natin. Seeking first His kingdom, His righteousness, dapat tayo na yun. Hindi natin ginagawa yun pag kailangan lang. Hininga na natin yun. Buhay mo na yun, kapatid. At kung ito ay gagawin mo lang dahil pinapagawa sa iyo, mahihirapan ka. I mean, kung gagawin mo lang siya kasi kailangan ito. O ngayon, panahon ng November, December, meron tayong rescue operation, may mga kapatiran tayong nawawala, may mga taong talagang lumalapit kay Lord through online dahil talagang nakakatakot ang panahon natin ngayon, kailangan nila ang Diyos. Pero bakit walang effect sa atin? Ang dami natin pinag-aaralan, may mga Bible studies tayo. Dapat isa to sa priority natin. Winning souls and making disciples. Bakit? Kasi po, yun yung Great Commission eh. Kaya lang, mahihirapan talaga tayo kasi hindi natin siya ginagawang lifestyle. Okay? Adhering to God's principle. Righteousness, di ba? Sabi po doon, meaning is adhering to God's principle. Principle means, ito nakakatuwa eh. Seek first the kingdom of God and His righteousness, adhering to God's principles. Seek first, tapos principles. Ang meaning po ng principles sa original word sa Latin ay princip, means first, chief, principium, source, principal thing. Seek first, tapos nagtapos sa first, principle. Ang prince ay galing sa salitang principle, prince. Next in line, siya yung susunod sa hari. He is the first in line. Prince, principle, okay?
Tapos ayon po kay Dr. Miles Monroe, ang sabi po niya, principle means first law. Seek ye first the kingdom of God and the first law, His righteousness, His word. The law is an established principle. We cannot change God's law. Meron pong isang head ng church na nagsabi, kasi irrelevant na raw ang salita ng Diyos, kaya babaguhin niya ang Word of God. Mga kapatid, kahit kailanman hindi naging irrelevant ang salita ng Diyos. Ikaw, tanungin kita kapatid, ang Ten Commandments ba irrelevant sa panahon natin ngayon? Ilang libong taon na yan isinulat. Kung gaano siya kahalaga noon, ganun siya kahalaga ngayon. At bakit maraming napapahamak na Kristiyano, walang seeking first eh? Ha? Pastor, meron bang seeking first sa Ten Commandments? Yes. Ano sabi ni Lord? Don't forget your Sabbath. Huwag mong kalilimutan yung araw ng pamamahinga. Biblical view, ang Sabbath po ay hindi yung matulog. Deuteronomy chapter 6, Deuteronomy chapter 8. Kapag nagagather kayong family, huwag mong kaligtaan ang salita ng Diyos. 6 na araw na pagtatrabaho, 1 araw na hinihingi ng Diyos pahinga para sa Kanya. Panambahan para sa Kanya. Ay kapatid, huwag mo sabihin na i-stress ka, naboboard ka na sa buhay, gusto mong pumunta sa Tagaytay, sa Boracay, o sa Palawan para makapagpahinga ka. Kapatid, sasabihin ko sa iyo, kapag hindi nakatagpo ng kapahingahan ang kaluluwa mo, kahit sa moon ka pa magbakasyon, hindi mo matatagpuan yung rest na yon. Seek first God's kingdom and His law, His principles. Seeking first God's kingdom and be attached to His principles, be our lifestyle. Ano ba ang meron sa salita ng Diyos? Mga kapatid, tingnan niyo po ito, napakaganda na ito. Psalms chapter 19 verses 7 to 10. I-meditate natin maigi ito ha. Kanta ito pero hindi ko na po kakantahin. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right. Precepts. Ibig po sabihin ng precepts ay taught. Okay? Principle is when the thought or the precepts becomes an established function. Kaya nga sabi ni Haring David, make me to understand thy thoughts. Sabi po ni King David sa isa niya sa awit, make me to understand thy thoughts. Bakit po? Because His thoughts are higher than our thoughts. His ways are higher than our ways. Ganun siya, kaganda ang salita ng Diyos. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinances, ordinances naman. Ordinances of the Lord are sure. Ordinances are decrees. Yung commandments na sinalita, isinulat, naging batas. Ano sabi doon? The ordinances of the Lord are sure and altogether righteous. They are more precious than gold, than much pure gold, than honey from the comb. Wow, grabe. Ano pa ang hahanapin mo? Kung magpapakadalubhasa ka sa karunungan, kapatid, nakakahiya ang isang Kristiyano, scholar sa eskwelahan, pero bobo sa salita ng Diyos. Nakakahiya ka, kapatid. Ang salita ng Diyos, hindi po galing sa akin yan, ha?
Kaya nga, seek ye first the kingdom and His righteousness, His principles. Bakit? Kasi they are more precious than gold. Bakit ka ba nag-aaral? Bakit ka nagpapakadalubasa sa pag-aaral? Bakit mo gusto magkaroon ng trabaho? Ano yung symbol ng gold doon? Pero kung alam mo ang salita ng Diyos at sinusunod mo ito, kahit ang grades mo ay hindi gaanong kaayos, pero mga kapatid, God's word are more precious than gold. Okay. Number 1, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Number 2, delight. Delight. Okay. Galing po siya sa Psalms chapter 1, verse 1 to 3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, okay? Or stand in the way of sinners, or sit in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in His law he meditates day and night. His delight is in the law of the Lord, and he meditates day and night. Anong pangako? He shall be like a tree planted by the rivers of water. Hindi natutuyo, hindi nalalanta. Yung dahon niya hindi nalalanta. At ano ang pangako naman sinabi ng Espiritu, ng Espiritu Santo kay Haring David? And whatever he does shall prosper. Ang Psalms po ay merong ilang chapters. Pinakamaraming chapters sa Bible. Saan po siya nagsimula? Blessed is the man who delights in God's law. Delight means, okay, sa English po, yung sa dictionary natin, nakalagay dyan, delight means great pleasure. Noun, great pleasure. Ang verb niya po ay please greatly. Pero ang Hebrew word niya po, ang ibig po sabihin ng delight is pliable. Okay, pliable means easy to bend, yielding. Parang yung katulad nung yung nakakita na po kayo ng video ng nagpapalayok, yung hinuhubog niya yung palayok. Ang ibig po sabihin ng pliable, pag hinuhubog ng pater, yung palayok, kung saan niya dalhin yung kamay niya, yun yung nagiging hugis ng palayok. Yun pala yung ibig sabihin ng delight. Parang ganito, kung nagdi-delight ka sa salita ng Diyos, at kapag hinuhubog ka ni Lord, umaayon ka dun sa gusto niya. Sabi po sa Romans 9:21, wala bang karapatan yung pater sa clay? Pero maraming Kristiyano, reklamador. Ay, ayoko nito, ay dapat ganito, ay dapat ganyan. Mga kapatid, if you delight in God's law, ano sabi diyan? Whatever you do will prosper. Kaya lang dapat marunong kang umayon sa paghubog ng Panginoon sa iyo. Yun po yung ibig sabihin ng delight. Tapos kinokot mo yung Psalms 37 verse 4. Ano yung nakalagay doon? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kapag ikaw ay umaayon sa nais ng Diyos, kapatid, ano mang i-desire mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Basta umaayon ka sa gusto niya. Bakit? Kasi kasama yun sa calling natin. Tinawag tayo ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos, may purpose tayo at lahat ng kaakibat. Ephesians chapter 1:3 ba yun? God bless us in the heavenlies. Lahat ng need mo para mapulfill yung purpose na yun, ibibigay sa iyo ng Lord. Kaya lang dapat umaayon ka dun sa paghubog niya. Kaya nga mga kapatid, yung promise at maintindihan mo yung process, okay? Magiging ganyan tayo. Whatever we desire, okay. Ito mga kapatid, speaking of motivation,
Yung iba, ang motivation na pagkakaintindi, ano po, yung na-encourage sa salita, yung inaalo siya para ma-encourage siya, ganun. Church, alam niyo kung paano mag-motivate si Jesus? Ito, ginagamit natin to sa discipleship tsaka sa leadership, yung mga pampatigatig ng mga matitigas. Okay? Pero kay Lord, motivation lang to. Sino gustong lumapit kay Lord? Kapatid, gusto mong lumapit sa Panginoon? Come unto me, sabi ni Lord. Ako gusto ko lumapit sa Panginoon. At minsan, nagsabi siya sa mga disciples niya, sinong mang gusto lumapit sa akin? Basahin po natin. Lucas 9, 23, 24. Then he said to them all, if anyone would come after me, sino man gustong lumapit sa akin, hindi nagtataboy ang Panginoon. Wala siyang pinipiling tao. Makasalanan, prostitute, ketongin, patay na nga, binuhay pa eh. Ganun kamahal ng Panginoon ang tao. At sabi niya, kung gusto mong sumunod sa akin, if you would come after me, he must deny himself. Ha? Bakit? Anong kinalaman nun sa delight? Delight means yielding. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, you must deny yourself. Hindi pwedeng ipilit mo ang gusto mo. Yan yung mga problema ng mga magulang at anak ngayon. Kasi iba na raw ang kultura nila, millennial na sila, pinagsasabihan ng magulang, mali ang magulang. Pero pag sila nagkamali, gusto niya tanggapin siya. Pero pag magulang ang mali, napakasamang tao ng magulang. Wala kasi tiwala ang magulang ko sa akin. Hindi ako makalabas ng bahay. Kapatid, may tiwala magulang mo sa iyo. Kaya hindi ka pinalalabas. Wala siyang tiwala doon sa mga tao sa labas. Iniingatan ka niya. Sawayin mo maghapon naglalaro, lumuluwa na yung mata sa kalalaro sa cellphone, sawayin mo, galit sa'yo. Hindi nila naiintindihan yung yielding. Delight yourself in the Lord. Delight yourself in your parents. If anyone would come after me, he must deny himself. Hindi pwede yung gusto mo. Yield to Him, for whoever wants, listen, for whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will save it. Bakit nagkakaloko-loko ang buhay ng tao? Mga kapatid, tingnan niyo to ha. Pag bumibili ka ng produkto na legit, pag yan nakabox, ang isa sa makikita mo yan sa loob, ano? Manual. Tama? Okay. So lahat ng produkto na legit, sigurado meron yan. Meron siyang manual. Okay? Kaya lang marami sa ating mga tao, kasama na rin ako doon, hindi tayo nagbabasa ng manual. Tanungin natin, kapatid, ba't di mo binabasa yung manual? You know what? And you know why? Because we think we're smart. Tayo, produkto tayo, gawa tayo. Noon nandoon si Lord. At nung ginawa tayo, binigyan tayo ng manual. Okay? Ano ba ibig sabihin ng manual? Manual, manu means hand, to make or maker. Manufacturer means the maker's mind.
Kung gusto nating umayos ito, dapat nakaayon ito doon sa manual. Yun yung principle nung maker's mind. God made me, hindi ako pinanganak, basta ipinanganak lang. Kaya kapatid, ikaw, kung nagkataon lumaki ka ng walang magulang, o sorry to say, kung ikaw ay isang ampon man, o yung pinagmulan mo noon, napakapangit na istorya, mga kapatid, hindi ka ipinanganak, pangit man yung pinanggalingan mo, hindi ka ipinanganak na walang layunin ang Diyos sa'yo. Kaya wag mong iyakan yung nakalipas. Dapat ang pag-investan mo ng buhay mo, yung magiging future mo. Hindi mo na kayang balik yun. Pero sinisigurado ko sa'yo, dahil nilikha ka ni Lord, at kung itong manual na ito, i-operate mo sa buhay mo, because you are made with a purpose, anong mangyayari? You will function properly. At dito sa manual na ito, pag nagloko ito, pag nagloko ito, meron kang manual na pupuntahan kung paano siya umayos ulit. Ang ganda nitong manual na ito. Pag nadapa ka, tuturuan ka nitong tumayo. Pag nagkamali ka ng daan, itutuwid ka niya ulit. Because God made us with a purpose. Wow. God's word is so powerful. God's law is so powerful. Kaya nga, maging delight natin siya eh. Okay, pangatlo, sabi niya po dyan, meditate day and night. Okay, gusto mo magkaroon ng katuparan yung promise na yon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Delight in the law of the Lord. Number 3, meditate it day and night. Sinasabi mong nagdi-delight ka, sinasabi mong mahal mo ang salita ng Diyos, tapos hindi mo siya binabasa, ay mahirap i-explain yun. Sounds sulit yan. Nasa Psalms yan. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, but his delight is in the law of the Lord. And in His law, he meditates day and night. Joshua 1:8. Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Malalaman mo lang ito kung iyong babasahin. Kahit ikaw ay may library sa bahay, sangdamakmak ang libro mo, ang alam mo lang doon, yung binasa mo. And sometimes we impress people, oy, ang daming books, reader siya. Anong reader? Baka bumili lang para may pang-display. Hallelujah! You meditate God's word day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. Kapatid, gusto mo maging successful? Meditate means to reflect deeply on a subject, think over it again and again and again. Alam niyo po yung isang meaning ng meditate sa Hebrew word, sabi po diyan, to chew the cuds. Pag sinabi pong chew the cuds, yung mga cattle pala, example, baka, meron po silang tinatawag na second stomach. Dalawa raw yung tiyan nila. Merong yung rumens na tinatawag. Pag kinain nila, nginuya,
Yung iba pumapasok doon sa isang tiyan, yun yung para yun yung nadadigest. Pero yung isa, iniimbak doon sa isa, yung pangalawang stomach niya. Para Bakit ganun? Kasi daw po, minsan inilalabas niya yun para nguyain ulit, to chew the cuds. Meditate day and night. Nguyain mong maigi. Nguyain mong maigi para malasahan mo. Okay. Number 4. Don't let it depart from your mouth. Delight yourself. Meditate God's word day and night. Don't let it depart from your mouth. Diba? Joshua 1:8 pa rin po. Do not let this book of the law depart from your mouth. Huwag mawala sa bibig mo. Dapat ang lumalabas sa bibig natin, hindi reklamo, hindi pag-aalala, hindi galit. Ang sabi po sa Proverbs 23, verse 7, for as he thinketh in his heart, so is he. Thinketh in his heart. Kung ano yung iniisip mo sa iyong puso, ikaw yon. Tama ba? Tapos sabi po sa Matthew chapter 12, from the abundance, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung sino ka, kung ano yung iniisip mo na ikaw, sa iyong puso, ikaw ngayon. Sa puso, ang sabi doon, the abundance of the heart, doon sa puso mo, kung ano yung iniisip mo, kung ano yung binubulay mo, kung ano yung style ng pamumuhay mo, kultura mo, lumalabas yun sa bibig. Church, what you confess becomes your reality. What you post in social media comes from the abundance of your heart. Kaya nga, imbis na dapat warrior tayo, wala warrior tayo. Bakit? Laging lumalabas sa bibig, pag-alala, nawala ng ganito, paano na to, paano na to, paano na to. What you confess becomes your reality. Kaya, don't let the word of God depart from your mouth. Kung meron tayong confession, ito ang confession natin. Hallelujah. Okay. Isa pa hindi, ang salita ng Diyos ay hindi lang positive confession na, ay dapat positive ka. No. Our positive confession must be based on God's word, on God's truth. Okay, kasi maraming hindi naman Kristiyano, positive confession din sila. Pero hindi sila Christian. Okay. Hallelujah. Okay. Kapag naging lifestyle natin yung process na yan, seek first, kingdom of God, God's principle, delight in the Lord, meditate His word day and night, and not letting it depart from our mouth. Ano po sabi ni Jesus? And all these things shall be added unto you. Sa Joshua, ano sabi? Kahit anong pandemic o dilubyo o kahit demonic pa ang mangyari. Ano sabi diyan? You will be prosperous and successful kahit dilubyo siya. Meron nga isang joke sa dun sa doon sa Noah's Ark. Meron tanong Ang sabi doon, who is the greatest businessman on earth? Yung nabuhay noon tsaka ngayon. Mga kapatid, hindi yung mayayaman ngayon. Sino ang greatest businessman na nabuhay sa mundo? Why? Nung bumaha, nung namatay lahat, sabi doon, when all the stocks goes down, Noah's stocks goes up and up and up. Hallelujah.
Kaya nga, anumang pandemic o dilubyo o ano pang mangyari, you will be prosperous and successful. That's the promise, the process. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Delight in His law. Meditate it day and night. Don't let it depart from your mouth. You will be prosperous and successful. All these things, food, shelter, clothing, will be added unto you, unto me. Amen. Hallelujah. Salamat po. Purihin natin ang Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Sige po, mga kapatid, tayo po'y dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Our Father God in heaven, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako. Truly, Lord God, minsan pa yung sinabi niyo po sa amin that you have promised us everything and that your promise, not one detail of them has failed. Pero sinabi niyo rin po, Panginoon, maging vigilant kami to guard our souls, to love you, Lord, our God, to love your word, Lord God, to meditate it day and night, O Lord God. Sapagkat alam namin, nandyan ang iyong pangako, ngunit pinag-iingat niyo po kaming bantayan namin ang aming puso, ang aming kaluluwa, ang aming katauhan. At alam po namin, Panginoon, isa lamang ang tunay na makakapagbantay sa amin. Walang iba, kundi ang pananangan namin sa iyong mga salita. Father, I pray na ang salita mo, Panginoon, talagang maging delight sa aming katauhan, Panginoon. Panginoon, dalangin ko kung gaano ka minahal ni Haring David, Panginoon. Psalms 119, Lord God, pinakamahabang chapter sa Bible. Lahat halos ito ay nakadedicate sa iyong word, Lord God. And you have said, Lord, your word is a light unto our path, Lord God, and a light, Lord God. A lamp and a light, Lord God, para sa amin, Panginoon. And Father, I pray, hayaan mo po, Panginoon, tulungan mo kami, Lord God, by your grace, to seek you, Lord God. Maging priority ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga excuses, Lord God, na ginagawa sa araw-araw, Panginoon. Ang dami namin idinadahilan sa iyo, pero ang laki ng nawawala sa amin, Panginoon. Ang laki ng nawawala sa amin. At dalangin ko, hayaan mong makita namin yun. And I pray, Lord, forgive us, O God. Forgive us. Patawarin mo po kami sa mga panahon na hindi namin binibigyan ng oras ang iyong mga salita. Minsan, ang tingin namin sa sarili namin, napaka-smart namin na para bagang kaya naming mabuhay nang wala ang iyong salita. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Sapagat alam namin, wala kaming mapanghahawakang pangako kung wala ang iyong salita, Panginoon. And Father, I pray, iyaan mong talagang maging delight namin, Lord God. As King David said, his delight is in the law of the Lord. And in his law, your law, he meditates day and night. Thank you, Father God, for your grace. And once more, Lord, truly we worship you. We love you, Lord God. We exalt your holy name, Lord God. And we offer to you not only our praises, Lord God, but our lives as a living sacrifice, holy and acceptable unto you, through the blood of your Son, Jesus Christ. Thank you, Lord God. Thank you po. Minsan pa, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa ngalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Isang mapagpalang pananambahan po sa ating lahat. Sa oras po ito, tayo po'y darako naman sa ating pong pagbibigay ng tithes and offering. At sabi nga po sa Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. Alam niyo po, ang emphasis po dito sa talatang ito, sa pagbibigay, ay yung kakaibang pagpapala na nadarama ng nagbibigay. Tayo naman po sa ating pong mga buhay ay naging taga-receive
o tumatanggap ng mga pagpapala. Pero dito po, ina-emphasize po na mayroong kakaibang pagpapala ang nadarama ng mga nagbibigay. Kaya naman po sa oras na ito, habang inahanda po natin ang ating mga tithes and offering, ay sundin lamang po ang instructions dito po sa ilalim ng inyong mga screens at makakaasa po kayo na ang inyong tithes and offering ay safe at secure at magagamit ito sa pag-advance ng kingdom ng ating Panginoon. Kaya para bang ulan ng pagpapala ang kakaibang pagpapala na nadarama ng mga nagbibigay sa ating Panginoon. Kaya sa oras po ito, sa ating pong pagbibigay ng ating pong tithes and offering, naway maranasan po natin ang kakaibang pag-ulan ng pagpapala sa inyong mga buhay.